Yo, what's up mga amigo? Ngayon, pag-usapan naman natin yung terms and conditions sa contract of employment pag pipirma kayo. Sa una talaga mga amigo, medyo nakakalito. Kahit ako, wala rin talaga akong idea. Kailangan ko pang magtanong-tanong. Kasi malayong malayo talaga siya kumpara sa land base. So dito na po ako magpo-focus sa terms and conditions na po ito sa contract of employment. And salamat po sa nagbigay sa akin ng kopya. Shoutout sa iyo sir. Hindi na lang kita i-mention para baka mapagalitan ka pa. So una po yung duration of contract. Nakikita naman dyan 6 months plus or minus 1. So basically ang kontrata mo ay 6 months. So para saan ang plus or minus 1? So ganito yan. Pag ginamit mo yung minus 1, pwedeng 5 months pa lang mag-request ka na ng reliever. Yung plus 1 naman, for example, 6 months ka na on board, then hindi convenient port, for example Nigeria, so mahirap talaga bumaba dyan, or pwede rin malayo ang biyahe ninyo, so dito pumapasok yung plus 1. So paano kunyari lumagpas ka na ng 7 months, sabihin natin 7 months and 10 days ka na, bago pa mag 7 months pinapapirma na sila ng panibagong kontrata ulit na 1 month extension para maiwasan ng mga legal issues. Next naman po ay position. So naka-indicate naman po dyan kung anong in-apply mo na position sa barko. Then doon na tayo sa basic monthly salary or basic monthly wages. Ito yung rate ng sahod natin per month at dito rin nagbe-base halos yung home allotment natin every month. Next naman po ay hours of work. So nakalagay po dyan palagi ay 40 hours or 8 hours per day, Monday to Friday. So ang oras na sobra dyan ay consider na agad na overtime. So for example sa galley, kunyari 8 hours na lang, nagtrabaho tayo ng Saturday and Sunday. So ang Saturday and Sunday ay overtime na yan, or I mean holiday na yan. So consider agad na overtime na yan. So Saturday and Sunday is 8 plus 8, so 16 hours. May 16 hours na agad tayong overtime. Then next one po ay guaranteed overtime. So kung nakikita nyo yung nasa 1.10 owner's bonus including additional payment for over 103 hours overtime. So kung natatandaan nyo kanina, sinabi ko na 16 hours, 'di ba? Na overtime ng Saturday and Sunday. So kunyari ang monthly na overtime mo ay umabot lang ng 80. So kunyari lang po 80. Then may guaranteed overtime na 103. So kahit 80 lang yung overtime mo this month, magiging 103 pa rin siya for the end of the month dahil nga dun sa guaranteed overtime. So kahit mababa siya sa 103, magiging 103 pa rin siya. So paano naman kung lumagpas ng 103? So kunyari for example 148 this April ang overtime mo. So 148 minus 103 na guaranteed overtime, then equals 45. So ano ba yung 45? Yung 45 ita-times mo siya sa overtime rate mo. For example, ang overtime rate mo ay 2. So, yung amount na lalabas doon ay yun na yung excess mo for the month of April na hindi kasama sa pinirma mong kontrata. Then next one po ay leave pay. So, ang meaning po ng leave pay ay ito po yung meaning niya. Medyo mahaba. So yun po, kasama naman po ito sa payroll every month pero nasa ibang bracket lang siya. And makukuha pa natin ito pag uwi na ng Pilipinas. So up to 2 weeks ang nakalagay po doon sa may POEA. At yung leave sub naman po, nagtanong ako sa mga kasama ko kasi wala po dito sa agency namin or sa company. Ang sabi niya, makukuha rin naman daw po ito pag uwi kasama ng leave pay. So, sabay na po siguro silang ibibigay sa inyo pag uwi nyo na ng Pilipinas. Then, next po yung point of hire. So, kung saan ka pumirma ng kontrata po, doon din yung ilalagay nila na place or sa yung lugar ng agency mo. And last, yung CBA naman po or Collective Bargaining Agreement. So, sa pagkakaintindi ko po, ito yung napag-usapan nyo ng agency or ng company kung meron man. Ilalagay na po nila dyan. So reminders lang po, ugaliin po natin na basahin muna yung kontrata bago pumirma. Pwede na po magtanong kung hindi naintindihan.
So hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa panonood. So like and share para mas marami pa po tayong ma-inform. At para po sa mga hindi po naintindihan or mga wala pa pong idea kung ano po ba yung terms and conditions sa contract of employment. So maraming salamat po.